Good morning, my dear brothers and sisters, and good morning also to all those who are following us online. I wonder how many of us among those who are attending the Mass, how many of us will be able to say or would be willing to say the words Simeon said in the Gospel? Now, Master, you may let your servant go in peace according to your word. Mas matindi po sa Tagalog yung translation. Kunin mo na, Panginoon, ang iyong alipin ayon sa iyong pangako. Ilang kaya ang makapagsasabi nun? Ngayon, kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin. In other words, parang sasabihin ninyo, kunin mo na ako, Lord. Sige nga, sabihin nyo nga. Siguro sabihin, not today, Lord, not today. Kasi some people would say, not today, Lord. I have so many things to do. I would like to see my children graduate. I would like to see my family improve in their living lifestyle. Hindi pa ako nagkaka-boyfriend, Panginoon. Huwag muna ngayon. Di ba? May kanya-kanya tayong katwiran. But you see, maybe one reason why we are unwilling to say those words, Lord, may you let your servant go. Maybe it is because we forget who we are and to whom we belong. Nakakalimutan natin, sino ba ang may-ari sa atin? Sino ang may-ari ng ating buhay? Sino ang may-ari ng ating katawan? Minsan maririnig natin sinasabi ng ibang tao, I can do anything with my body. This is my body. I can do anything I want. That is wrong. We do not own our body. We do not own anything. And that is what the presentation of the Lord is trying to remind us today. Mary and Joseph brought their child to the temple to be presented to the Lord. But not only that, they brought a pair of turtle doves or young pigeons because they would like to redeem their child. They would like to get back their child. They recognize that the child belongs to God. But they would like also to have their child with them. Kaya in exchange, they brought a pair of turtle doves. Lord, nais naming hiramin ang aming anak. At bilang kapalit, narito ang aming alay. Yan ang ibig sabihin ng ipinagdiriwang natin ngayon. The presentation of the Lord is also the redemption of the Lord in exchange for a poor offering of a pair of turtle doves. Why? Because Mary and Joseph recognized that the child belongs to the Lord. He doesn't belong to them. Yan din po ang gustong ipaalaala sa atin. Ang anumang meron tayo ngayon, ang buhay natin, ang katawan natin, ang kayamanan natin, ang kapangyarihan natin, ang lahat ng nasa atin ay hiram lang mula sa Diyos. Hindi tayo ang tunay na may-ari, pinahihiram lang yan ng Diyos sa atin. And if that is true, that we don't own anything, then we should be more than willing to say to the Lord, Lord, this is yours. I am yours.
I belong to you. And therefore, take me anytime you wish. I belong to God. You belong to God. Di ba? Minsan may maling lyrics ng kanta eh. Sasabihin ng lalaki, I belong to you sa babae. At sasabihin ng babae, I also belong to you. Mali. You don't belong to each other. You belong to God. Kaya nga sabi natin sa awit sa loob ng misa, hiram sa Diyos ang ating buhay. Kung tatandaan natin yan, na wala tayong pag-aari at lahat ay pag-aari ng Diyos, anumang oras ito bawiin ng Diyos, dapat lagi tayong handang ibigay. Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin ayon sa iyong pangako. Bakit kayo nagsisimba linggo-linggo? Of course, para magpasalamat. Yung iba para maghingi. Pero marami sa inyo ang magpasalamat. Tama lang. Every Sunday, you go to Mass because you would like to express your gratitude to the Lord. Kasi siya ang pinagmumulan ng lahat. At tama lamang na ibalik natin sa Kanya ang ipinahiram niya sa atin. At dahil dito, mga ginigili kong kapatid, isa pang ipinapaalaala sa atin ay ito. Kung ang ating buhay ay pahiram sa atin, kung ang ating katawan ay pahiram sa atin, kung ang ating talino, kalusugan at lahat ng nasa atin ay pahiram lang ng Diyos, ang tanong ay ito, paano natin ito ginagamit? Hindi tayo ang may-ari, hindi tayo ang nagdidesisyon kung ano ang gagawin natin sa ipinahiram sa atin. I'll give you an example. You have a car. And then one day, a friend of yours called you up. Pare, pwede bang mahiram yung sasakyan mo? Sira yung sasakyan ko eh. Pupunta lang ako sa Baguio. And because you are friends, you said, okay, sige, gamitin mo. Bahala ka ng alagaan. And then, pagbalik nung sasakyan mo, ibinalik sa iyo ng hiram, ay may bali dito, may gasgas doon, no? May kulang na parte sa loob ng kotse. How do you feel? Magagalit ka. Sasama ang loob mo. Kasi ipinahiram lang naman sa kanya, pero hindi niya inalagaan. Ibinalik sa iyong sira-sira. I think we should be reminded also of that. We don't own our body. Alagaan natin to. Alagaan niyo ang katawan niyo. Huwag niyong abusuhin. Kaya may araw ng linggo para ipahinga ang katawan. Kaya may day off para ipahinga ang katawan. Binigyan tayo ng kalusugan. Alagaan natin ang kalusugang ito. Binigyan tayo ng talino. Gamitin natin ang talinong ito. Hindi para manglamang sa ibang tao, kundi para mag-isip kung paano mapagiginhawa ang buhay ng ating kapwa. Binigyan tayo at pinahiram ng kalikasan. How do we use the environment that was lent to us by God? Remember, we are not the owners. God is the owner. Sana, pagdating nung araw, nahaharap tayo sa Panginoon, masabi natin sa Panginoon, Lord, binigyan mo ako ng maraming bagay. Ipinagkatiwala mo sa akin ang maraming pagpapala. Narito at ibinabalik ko sa iyo.
mas lalo kong pinagbuti at pinagyaman. Kunin mo na ang abang alipin mo, Panginoon. Kaya sana nating sabihin ito anong oras. At makakaya natin itong sabihin kung lagi nating tatandaan, hindi tayo ang tunay na may-ari. Ang lahat ay pahiram lamang. Amen.